Narito ang 10 detalyadong tips sa Tagalog upang mas maunawaan at mabasa ang kilos at ugali ng ibang tao. 1. Pagmasdan ang galaw ng mata. Ang mata ay tinatawag na bintana ng kaluluwa dahil nagpapakita ito ng tunay na damdamin ng isang tao. Kapag ang isang tao ay madalas umiwas ng tingin, lalo na sa gitna ng isang usapan, maaaring may tinatago siya o hindi komportable sa pag-uusap. Samantalang, ang madalas na pagtitig ay maaaring magpakita ng interes o kaya'y pangungulit. Gayun din, kapag madalas kumikindat o kumukurap ang mata, maaaring ito ay senyales ng pag-iisip o nerbiyos. 2. Pagtansya sa paghinga. Ang paghinga ng isang tao ay nagiging mas mababaw o mas mabilis kapag siya'y kinakabahan, nagagalit, o nasa ilalim ng matinding emosyon. Kapag biglaang bumagal ang paghinga, maaaring siya'y nagpapakalma o sinusubukan magpigil ng emosyon. Sa kabilang banda, ang malalim at mabagal na paghinga ay tanda ng pagiging relax at komportable. 3. Pagsusuri sa posisyon ng katawan. Ang paraan ng pagtayo o pagkakaupo ng isang tao ay maraming sinasabi tungkol sa kanyang pakiramdam o intensyon. Ang taong diretso at bukas ang katawan sa kausap ay nagpapakita ng interes at tiwala. Samantalang ang pagkakrus ng braso o paa ay maaaring indikasyon ng pag-iingat o hindi pagsang-ayon. Kung ang isang tao ay nakatalikod o nakayuko, maaaring hindi siya interesado o may iniisip na ibang bagay. 4. Pagsipat sa kilay. Ang kilay ng tao ay nagpapahayag ng emosyon kahit walang sinasabi. Ang biglaang pagtaas ng kilay ay madalas nakaugnay ng sorpresa, pagtatanong, o pagdududa. Samantalang, kapag ang kilay ay magkabilaang bumaba, maaaring ito'y nagpapahiwatig ng galit, dismaya, o seryosong pag-iisip. 5. Pagtunghay sa tono ng boses. Ang pagbabago sa tono ng boses ay isang mahalagang pahiwatig. Kapag ang tono ay biglang tumataas, maaaring ito'y dahil sa excitement, galit, o pag-aalala. Ang biglang pagbaba naman ng tono ay maaaring senyales ng lungkot, pag-iingat, o pag-iwas sa isang bagay. Ang pagiging monotono o pantay ang tono ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng interes o pagod. 6. Pagmamasid sa kilos ng kamay. Ang kamay ay nagbibigay ng maraming pahiwatig tungkol sa emosyon ng isang tao. Ang paglalagay ng kamay sa mukha, tulad ng pagtakip sa bibig o paghawak sa ilong, ay maaaring senyales ng pagsisinungaling o pag-aalinlangan. Samantalang ang pagkrus ng mga daliri o pagpalo-palo sa mesa ay maaaring nagpapahiwatig ng impatience o stress. 7. Pagtingin sa paggamit ng buhok. Ang madalas na pag-aayos o pagpahid ng buhok, lalo na sa gitna ng isang pag-uusap, ay maaaring magpahiwatig ng pagkabagot, pagkakaba, o pagnanais na magmukhang maayos. Ito rin ay maaaring tanda ng pagpapapansin, lalo na kung ginagawa sa harap ng taong kinagigiliwan. 8. Pagkilatis sa uri ng ngiti. Ang ngiti ng isang tao ay maaaring totoo o pilit. Ang tunay na ngiti ay makikita hindi lamang sa labi kundi pati sa mata, ang tinatawag na sneezing o smiling with the eyes. Samantalang ang pekeng ngiti ay kadalasang limitado sa bibig lamang at walang kasamang emosyon sa mata, maaaring nagpapahiwatig ito ng pagtutulwari o obligadong pagpapakita ng kasiyahan. Siya. Pagsubaybay sa pagkagat ng labi. Ang pagkagat o pagkagat balik sa labi ay isang pahiwatig ng tensyon, kaba, o pag-aalala. Kapag ang isang tao ay madalas gawin ito habang kausap ka, maaaring may gusto siyang sabihin pero hindi makahanap ng tamang salita o takot siyang magsalita ng mali. 10. Pagtimbang sa espasyo o distansya. Ang distansya sa pagitan ng dalawang tao ay nagsasabi ng antas ng kanilang pagkakakilala at pakiramdam ng komportableng relasyon. Kapag ang isang tao ay lumalapit sa iyo, lalo na sa personal na espasyo, ibig sabihin, siya ay komportable at may tiwala sa iyo. Samantalang ang paglayo o pag-alis sa espasyo ay maaaring magpahiwatig ng pag-iingat, pagkailang, o hindi interesadong makipag-usap. Ang mga tips na ito ay mga gabay lamang at hindi nangangahulugang palaging tama sa bawat sitwasyon. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto ng bawat kilos at ang personalidad ng taong kausap mo.